Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentohan na po tayo. Komentohan po natin ito pong issue na sila po sa House of Representatives ay nagbabangayan po dahil po sa issue ng korupsyon. Pati ang Vice President ay ginagawan po nila ng issue ng korupsyon. Pero sila naman po yung napakarami na issue ng pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya po na-real talk po sila eh. Ni-real talk po sila ni Representative Suntay. I think ito po si Suntay ay nasa Quezon City po ito. Nasa Port District po yata ito ng Quezon City. Diyan po sa NCR. Kung hindi po nagkakamali ay inyong lingkod. Pakinggan po natin ang kaganapan po ang Sarsuela diyan po sa House of Representatives, mga kababayan. Umpisa na po natin. That has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay kung hindi sa opisina, sa townhouse. Because this is bearing. This is not an allusion to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. Madam Chair, this is very relevant because we are... Please, Honorable Suntay. Thank you very much, Madam Chair. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay kung hindi sa opisina, sa townhouse. Let me finish. There's You a will have point your of turn order. because this is Honorable bearing. Suntay. This is not an allusion to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is not a point of It's order. the highest hierarchy Of, among all the motions. the relevancy of this speech No. of sufficiency in form. Madam Chair, this is very relevant because we are... Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. We heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair, ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your Please statement to the jump in current the gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important.
Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to fear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung ating mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi din po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya maging bulok kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Honorable Suntay, with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. That's why, Madam Chair. So ordered. Madam Chair, my point is just to... Honorable Suntay, you are enjoined already by the chair to cease from manifesting, from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceedings. Okay, thank you, Madam Chair. But as I Thank mentioned, you. this goes to the impartiality of the committee. You are Thank you assured very of the much. impartiality of the Justice Committee. Now we shall proceed to the determination of sufficiency in form. Thank you, Honorable Suntay. We will be suspending for 2 minutes to fix all the microphone. Yan po mga tambay, nakita nyo po, mahirap pong pag-usapan yung yung pagiging fairness. Di ba? Hindi pwedeng pag-usapan yung fairness dyan. Hindi ba? Para maging fair sa lahat. Kung ikaw ay walang tinatago at wala kang issue ng korupsyon. Hindi ba? Hindi pwede. Kailangan po, sila lang. At hindi kailangan sila ay litisin. At hindi po kailangan sila ay pagbintangan, mga kabayan. Tanging Vice President lang. Kaya nga po wala pong hindi fair eh. Hindi fairness. Di ba? Bato sila ng bato na aligasyon sa Vice President. Pero sila ay napakalaki na issue ng korupsyon. Male-maleta. At napakarami pang insertion. At mga allocables. Bilyon. Nakita nyo po. Nahuhuli po sa sariling bibig yung mga galit na galit at gigil na gigil para po sabihin at para sana ipakita sa taong bayan kung talaga sila'y malilinis. Partiality nga eh. Nasaan ang partiality? Walang partial eh. Walang fairness. Hindi fairness yung nagiging issue ng korupsyon. Binabatuhan mo ng gawa-gawang issue ang Vice President. Pero kayo, isang damo ka lang issue ng korupsyon nyo, nananahimik kayo, nagbubulag-bulagan, bingi kayo sa issue ng korupsyon ninyo. Nasaan ang fairness nun? Hindi po ba? Ganyan po kasystematic, kasindikato ang mga hayop na yan umano. Kaya nga po ang gustong mangyari po ni Representative Suntay, di ba? Sagutin din natin pare-parehas yung aligasyon dahil napakaraming congressman na nakalista. Hindi bababa sa 26 congressman at ganun din sa Senado. Marami rin sa senador ang nabigyan ng male-maleta. Di po ba? Galing sa korupsyon, male-maleta. Tama yung sinabi niya eh. Dinideliver dyan sa House of Representatives, sa kanilang opisina. May deliver sa bahay nila, sa kanilang kondo. Hindi po ba lahat sila meron? Kasama po yung mismong head ng Justice Committee. Di ba? Kasama po eh. Di ba?
Ibang klase ka. Ibang klase itong mga tao na ito. Yung mga sangkot at katulad po ni Redon, yung kanyang party list. Yung kanya pong party list ay sangkot din po sa maanumalya na mga proyekto at flood control di umano. Di ba? Ganon din si Luistro. Napakarami rin pong sangkot yan. Sangkot po siya sa maleta at sangkot din po siya sa mga insertion. Billion din po ang nahawakan niya. At sangkot din po siya sa issue ng cat's eye. Yung cat's eye po, yung nilalagay sa kalsada, yung parang reflector, parang ilaw, nagre-reflect pag tinamaan ng ilaw. Hindi po ba? Sangkot din po. Nakita niyo po yung mga naghihiring, kung ano po mga kredibilidad. Walang partiality. Walang hindi fairness. Walang fairness na binibigay. Yung mga nag-aakusa, yung mga tatayong prosecutor diyan, didesisyonan nila yung sinasabi ng impeachment ng Vice President. Lahat po sila halos may issue ng pagnanakaw. Mas malaki pa ang issue ng pagnanakaw nila. Kaya nang gagalaitin, nakita niyo si Ridon, kulang na lang po lumuwa ang mata sa galit. Ganon din po si Luistro. Tigas po ang harang kay Suntay. Mawaya. Kung hindi dahil kay Speaker. Di po ba? Naalala niyo po yon? Kung hindi dahil kay Speaker, walang ayuda. Walang akap, walang AX, walang tupad. Kung hindi dahil kay Speaker. Hindi po ba? Nakita niyo po itong mga walang hiya na ito. Kaya po ito, walang mga kredibilidad eh. Wala pong kredibilidad itong mga hayop na yan umano. Dahil po talagang puro magnanakaw na po sila ngayon. Halos, karamihan, puro po magnanakaw, di umano. Kaya nga po itong mga tao nito, markado po ito eh. Kaya nga sinasabi ng Vice President, pag siya naging presidente, hindi pwedeng walang managot. Kaya nga gigil na nilang ma-impeach ng Vice President eh. Ginagawa nila ng paraan, lahat po ng ginagawa nila anomalya, mga gawa-gawa, bintang, na mismo ang COA. COA, ayaw nilang maniwala sa COA. Ganyan po katindi ang mga hayop na yan, di umano. Dahil nga po, pag naging presidente ang Vice President, lahat po sila ay mananagot sa batas. Hindi po ba? Lahat po sila halos. Lalo-lalo po yung mga kaalyado. Kung hindi dahil kay Speaker. Hindi tayo nagkaroon ng kamal-kamal, limpak-limpak na salapi. Di umano. Hindi po ba? Kaya yan po, nagkagulo sila riyan. Pero sa bandang huli, sila pa rin naman magkakasama riyan, mga kababayan. At never naman po matupad yung sinasabing partiality. Hindi po magiging partial yan. Hindi po magiging fairness. Hindi po magiging fairness yan. Dahil nga po namumulitika po ang mga hayop na yan. Hindi naman po ang hangad niyan ay talagang malutas at mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi naman po yan ang layunin ng mga hayop na yan eh. Ang layunin po niyan, pabagsakin ang mga Duterte. Kasi po, yan po kasi ang makapagliligtas sa kanila. Real talk. Makapagliligtas po kasi sa kanila yan eh. Pagka po natanggal nila ang mga Duterte, lalo-lalo po ang Vice President, mga kabayan, ligtas na po sila. Wala na po silang kaso. Wala na po maghahabol sa kanila. Real talk. Wala na po. Magkakasama po sila eh. Magkakakampi. Magkakasabwat di umano. Tanging ang Vice President lang naman ang nakakita at gustong panagutin silang lahat. Lahat ng sangkot. Hindi po pwedeng walang managot. Vice President Sara lang ang gustong may managot. Pero sa lahat ng grupo nila na magkakasabwat, wala pong may gustong managot. Dahil sila rin po yun. Hindi po ba? Kaya nga pababagsakin po talaga nilang pilit yan. Kaya nga lang po mga kabayan, napakahirap pong pabagsakin ang isang politiko na wala naman pong tinatagong masama at wala naman pong ginawang mali sa kanyang paglilingkod. Ginigipit pa ang kanyang budget. Gipit na gipit ang kanyang pondo. Mga kabayan. Tapos pagbibintangan ka pang magnanakaw,
ipit na nga ang pondo mo. Samantalang sila sagana sa pondo. Mga insertion, mga allocables, tapos meron pang mga mali-maleta. Sagana sila sa pera. Hindi po ba yung mga hayop na yan? Kaya may araw din po yan, mga kababayan. May araw din po yan. At yan po ay nasa listahan na naman po yan ng Vice President. Lahat po yan nakatanggap ng pakinabang. Hindi po ba? Kasama po ang mga salot din na mga makakaliwa riyan. Mga salot na makakaliwa. Hindi po ba? Magkakaisa po yan. Wala ka pong tulak kabigin sa mga hayop na yan, di umano, mga kababayan. Yan po ang nangyaring sarsuela o sorsuela. Ang sarsuela po na nangyari dyan sa House of Representatives, dyan po sa issue ng impeachment na ginagawa po nila para mapabagsak ang Vice President. At meron po isang congressman na nagsalita ng Quezon City. Ito pong si Representative Suntay na nagbigay rin po ng real talk sa kanila na bakit nga naman kung gusto nyo pagkatiwalaan kayo ng taong bayan, kailangan maging fair kayo. Kailangan fair kayo. Kailangan bigyan ng fairness. Ipakita nyo sa taong bayan yung mismo na nag-aakusa at yung mismo na hatol sa Vice President ay walang issue rin ng korupsyon para maging fair. Hindi po ba? Kaya lang po makakapal na po pagbumukha niyan eh. Hindi na po makikinig yan. Dahil nga po buo na po kasi. Di ba? Kaya nga sinasabing diretso tayo sa plano natin. Direkto, yung plano natin, diretso lang yan. Walang makakapigil habang tayo nasa kapangyarihan. Hindi po ba? Dahil nga po sobrang kakapal na po ang pagmumukha niyan. Hindi na po ninipis. Sanay na po yan. Mga professional na po yan, mga hayop na yan sa pagnanakaw. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo at sa ating po mga nagbibigay ng komento. Thank you po. Komento, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersio ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Shena, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal po natin, tuloy-tuloy lang po na maingatan po ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, ang ating mga soldiers, mga marine, mga ex-marine, ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po, mga kababayan. Ingat po tayo at God bless po sa inyo lahat. Ingat po at tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.